Ang katapusan ng lahat ng bagay ay nasa atin. Ang digmaang nagaganap sa Israel ay nagpapahiwating na tayo ay pumasok sa isang hindi pa nagagawang panahon sa kasaysayan ng lupa. Paano ito nababagay sa hula ng Biblia? Ano ang maaari nating asahan na makita bilang isang resulta? Ang propesiya na ibinahagi ni Jesus sa Mateo 24 verse 30 ay sumasagot sa nag-aalab na tanong na ito. At kung magkagayoy, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. At kung magkagayoy, magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa. At makikita nila ang anak ng tao na napaparitong suma sa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Ang propesiya na ito ay nagbibigay ng balangkas na mga pangyayaring dapat mangyari bago natin makitang si Jesus ay dumarating na may kaluwalhatian. Una, ang tanda ng anak ng tao ay lumilitaw sa langit. Sa makatuwid, sinabi sa atin ni Jesus na tumingala upang maunawaan na ang ating pagtubos ay nalalapit na. Ang sign na ito ay lumitaw sa pamamagitan ng trajectory ng dalawang newsworthy na kometa na bumubuo ang Alpha at Omega signature ni Jesus, kung saan ipinakilala niya ang kanyang sarili sa aklat ng Apokalipsis. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating, ang makapangyarihan sa lahat. Ang tanda na ito ay sumasaklaw sa maraming aspeto na may kaugnayan kay Jesus bilang anak ng tao. Ang kanyang papel sa banal na plano ng kaligtasan at ang pagpapahayag ng kanyang ikalawang pagparito sa kaluwalhatian sa tanda na nakikita natin. Ang tanda ni Jonas na naglalarawan ng dakilang isda sa kaninong tiyan si Jonas at sa pamamagitan ng extension ang Panginoon ay kinakatawan. Ang bagong pangalan at selyo ni Jesus at ng Ama. Ang 7 simbahan ng Apokalipsis na kumakatawan sa kanyang katawan na may apurahang tawag ni Jesus na magsisi at matipon sa kawan ng katotohanan. Ang tainga na kailangang marinig ng mga miyembro ng 7 simbahan ang Espiritu. Ang pangitain ni Zacarias na naglalarawan ng 2 puno ng olibo na nag-aalis ng kanilang langis sa isang mangkok sa pamamagitan ng 2 tubo na pagkatapos ay ipinamamahagi sa 7 iba pang lampara na siyang 7 simbahan bilang liwanag ng mundo. Ang alpa na tumutunog ang mga alpa sa katapusan ng panahon. Gayon din ang 10 kwerdas nito, ang 10 utos sa kanilang kapunuan gaya ng ipinaliwanag ni Jesus habang nasa lupa. Ang kaban ng tipan, kasama ang laman nito ng tungkod ni Aaron, ang mangkok ng mana at ang 2 tapyas na bato. Ang puno ng buhay, na ang mga dahon ay para sa pagpapagaling ng bansa na nabuo ng kometa ng panahon. Ang panghuling ani sa katapusan ng mundo na ang trigo ay natipon sa kamalig at ang mga ubas ay natipon at itinapon sa pisaan ng ubas. Ang eksena ng bautismo ng Panginoon at ng kanyang mga tao. Ang kaharian ng Diyos at ang representasyon ng kanyang mga kaaway na nagiging kanyang tuntungan. Ang ugnayan ng wakas gaya noong mga araw ni Noe na ipinopresiya ni Jesus. At ang panghuli, ang mana ng mga tribo ng espiritual na Israel ay may hangganan sa tanda sa isang maayos na pagkakasunod-sunod tulad ng mga sinaunang tribo. Pagkatapos ng paglitaw ng tanda, maaari nating asahan na ang lahat ng mga tribo sa mundo ay nagdadalamhati ayon sa propesiya. At kung magkagayoy, magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa. Iyan mismo ang nakikita nating nangyayari sa digmaan na nagsimula sa Israel. Si Jesus ay isinilang bilang isang Hudyo, kaya nang sabihin niya ang kanyang mga propesiya,
Inilarawan niya ito sa konteksto ng bansang Hudyo. Ang mga Hudyo ay nakakalat sa buong mundo at kinakatawan nila ang mga tribo sa lupa na nagdadalamhati sa pagkawala ng mga mahal sa buhay sa Israel. Ang bawat pamilyang Hudyo sa UK na apektado ng pag-atake sa Israel, sabi ng punong rabbi, BBC News. Halos walang pamilyang Hudyo sa UK na hindi apektado sa isang paraan o iba pa nangyari sa Israel, ang sabi ng punong rabbi. Sinabi ni Sir Ephraim Mervis sa BBC News na ito ay ang panahon ng pagluluksa ng matinding kalungkutan at ng matinding pag-aalala para sa komunidad. Ang digmaang ito ay isang malinaw na senyales na nagpapatunay sa katotohanan ng tanda ng anak ng tao at kasama nito ang mabuting balita ng pagdating ni Kristo sa takdang panahon na ipinakita sa tanda, ang mga propesiya na apokalipsis tungkol sa mga salot at ang pagbagsak ng Babylon ay patuloy na tatakbo sa kanilang takbo sa nalalabing panahon bago makompleto ng huling bahagi ng talata, ang pagpapakita ng ating banal na pag-asa, ang pagkakasunod-sunod. At makikita nila ang anak ng tao na napaparitong suma sa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kalwalhatian.